si John Castaneda to be followed by workout mamaya ha, kaya huwag kayong aalis. Okay? Coach John. Thank you very much, Coach Sabet. So, good morning po sa inyong lahat. So, ako po si Jan Castañeda. Nandito po ako sa Manila ngayon. So, dati po, 7 years ago, nakilala kong Herbalife by accident at nagpapasalamat ako sa pangungulit ng coach ko. Kaya ako Herbalife noong time na yon. Magandang resulta niyan, nakapag-lose ako ng 67 pounds nung time na yan. Tapos ang mas maganda ay yung health concerns ko, medyo hindi maganda pakiramdam ko, medyo umayos-ayos. Dahil lang po yan sa kompletong nutrition. Yun lang pala talaga ang key. At yun ang nagagawa ng Herbalife. At dahil dyan, dahil up to now gumagamit po ako ng products, hinabol ko po yung yung malaking discount. So, ngayon po nasa 50% na po ako. So, isipin niyo po, parang buy one take one po yung mga products ko. At dahil nga kumikita na rin po ako sa Herbalife, nakakapagbakasyon na rin po ako. At important po yung nabanggit kanina, yung yung Bangkok Extravaganza. Napakarami niyo pong matututunan diyan, whether sa health or sa business side. So, pilitin po natin pag mga supervisors na sumama po doon. So ngayon naman po ang topic natin for today ay may kinalaman sa isang popular na diet na ginagawa. Yun po yung intermittent fasting. Ang nag-ano po nito, ang author po nito ay si Dr. David Heber. Siya lang po ang ating chairman for Herbalife Nutrition Institute. So, meron po itong karugtong 2 weeks from now, yung sa keto diet naman 2 Tuesdays from now. Pero ngayon po ang didiscuss natin, intermittent fasting. So, ano po ba yung intermittent fasting na yan? So, para po doon sa hindi nakakaalam, yun po, isa po siyang pattern. So, yan yung time na parang inaano natin. May specific oras tayong hindi kumakain. So, minsan 8 hours na straight na walang kainan, minsan 16 hours straight na walang kainan. Tapos dun, so kumbaga nag-alternate ang ginagawa natin. So, okay ba siya or hindi? Unti-unti nating himayin yan. So, ayan po. Ang ibig sabihin nga ng intermittent fasting, nag-i-involve siya ng voluntary foregoing or delaying of meals para ma-achieve natin yung specific metabolic benefits. Kanina doon sa value of healthy breakfast, technically somewhat na-discuss na po siya. So, yan po, narinig nyo naman kanina na yung skipping of meals, hindi po siya advisable, especially po yung breakfast. Pero yan po ang ginagawa sa intermittent fasting. So, nag-skip ng meals para makapag-lose weight. Ano po ang effect niyan? Hindi po masyadong effective most of the time dahil kasi, ayun po, ang tendency pagkatapos mo mag-fasting, let's say ng 16 hours, gutom na gutom ka or nagka-crave ka ng kung ano-anong pagkain. Tapos, yun, parang namimiss mo yung pagkain, so ang tendency mo kumain na madami. Okay, doon naman po sa next slide, pag in-incorporate po natin siya sa isang healthy diet or exercise regimen naman, so yung tamang way, pwede naman po siyang gawin, makaka-promote naman po siya ng sustainable weight loss by cutting down calories even after dinner. Okay, discuss ko paano ginagawa yan. So, everyday pala, actually, nag-intermittent fasting tayo. Dahil kasi, di ba, habang natutulog tayo, wala po tayong kinakain nun. Ang body kasi natin, nakadesign na pakainin natin siya, balik lang po muna sa kabilang slide. Nakadesign po siya na pinapakain po dapat natin siya every 3 hours. Take note, pag sinabi kong pinapakain, hindi po lamon na. So, pwede yung snack, isang pirasong itlog lang, isang pirasong prutas, something like that. So,
yung naririnig po nating small frequent meals, dapat po natin ginagawa every 3 hours yun. Pero di ba pag natulog tayo, yun nga, mga 8 to 10 hours po tayong tulog. So, yun naman po yung time na nag-intermittent fasting tayo. So, yun po yung magandang pattern ng pag-intermittent fasting. Tapos, pwede nyo rin i-practice yung iba yung nagpa-practice ng after 6 or let's say after 7, hindi na kumakain. Pwede po natin gawin. So, let's say 6 a.m. tayo nagising, first breakfast natin yon, first meal natin, tapos 6 p.m. po yung last meal natin. Or dito po sa example na to, 7 a.m. to 7 p.m. Okay lang din po yon. Okay. Basta wag lang, again, i-follow po natin yung 3-hour rule na kailangan pakainin natin yung katawan natin. Doon naman po tayo sa next slide. Fasting nga raw for fewer hours, mas kaya po i-support ng katawan natin. Unlike yung extreme na 6 hours na 16 hours na hindi kumakain, tas minsan yung iba extreme na extreme 24 hours, maling-mali po 'yon. So, ang tendency po noon, yun nga, pagdating ng gabi, kung let's say nag 16 hours kang fasting, ang tendency mas mapapakain ka dahil kasi parang gutom na gutom ka, parang yung naghahanap ka ng pagkain, ang tendency po, mas marami po ang kakainin mo right after. So, nag-fasting ka na matagal, tapos bigla kang kumain na madami, sinayang mo lang yung araw na yon. Okay. So, doon po tayo sa next na slide. Ayan, yung in-explain ko kanina. Longer term po na fasting leads to loss of lean body mass. So, akala natin yung mga body fats po yung nababawas natin. Pero ang katotohanan po, yun nga, imbis na yung fats ang nababawas yung sa body mass po. So, ang naapektuhan po yung bone mass at saka muscle mass. So, doon po nanghihina po tayo. Doon po yung nakakaramdam kayo ng panghihina. Tapos yun nga, pag extremes po, napaka-damaging po niyan. So, ang effect niyan, pag matagal po tayo nagfa-fasting, let's say mga 16 hours, yung mga essential nutrients po na kailangan ng katawan natin, hindi natin ma-absorb na maayos dahil kasi binabawasan po natin yung oras para mag-absorb ng mga tamang nutrients, especially po protein po, para ma-maintain po natin yung bone mass at saka muscle mass natin. So, ang key po dyan, doon po sa next slide, kailangan po balanced nutrition at saka healthy active lifestyle. Kanina pa po ina-explain yan doon sa Value of Healthy Breakfast, para makuha natin yung best personal shape natin. So, yung tamang way ng pag-lose weight, ika nga. So, yung fats po ang nababawas, while na-maintain or na-i-increase ang bone mass at saka muscle mass. So, pwede pong healthy way po ang intermittent fasting, basta po gagawin po natin siya na merong balanced nutrition, yun nga yung every 3 hours at saka kompleto po yung yung kinakain at saka of course yung healthy active lifestyle. So, pero doon naman po sa next slides, meron lang pong ibang mga people na ina-advise na wag pong mag-intermittent fasting. First is yung yung mga kabataan po natin at saka mga teenagers po. Tulad namin, sila pala yung teenagers. Okay. Yung mga teenagers po, dahil kasi yan po yung development stage ng growth. So wag po natin i-hamper yon by doing yung mga intermittent fasting na yan. Of course, hindi rin po yan advisable po sa mga pregnant women at saka mga nag-breastfeeding women dahil kasi yung mga nutrients po para sa baby medyo magkukulang po. Doon sa mga taong may diabetes at saka blood sugar problems, tandaan niyo pag diabetic po, lagi pong gutom, tapos mag-i-spike po yung blood sugar nila kapag hindi mo sila pinakain sa tamang oras. Tapos yung mga taong meron ring problema sa mga eating disorders, hindi po advisable yung intermittent fasting. Ayan po, natapos po actually yung mga slides, pero reminder lang po,
para kompleto po tayo ng nutrients. Ayun, paulit-ulit po kaninang sinabi, pwede po nating incorporate po yung healthy breakfast natin, or yung healthy meals, yung aloe tea and shake natin. And of course, nandyan rin po yung additional supplements natin from Herbalife Nutrition na napakaganda. Itanong na lang po natin sa mga coaches natin at aalalayan po namin kayo. Okay, thank you very much. Back to you, Coach Sabet. Thank you, Coach Jan. So, alam na natin ang intermittent fasting. Okay? So, I hope may nakuha nating aral ngayong araw na ito. So, thank you